Kumusta mga brad? Simula nga po nung lumapag ang Honda Winner X dito sa Pilipinas, ang dami na pong nag-away-away. Isa na nga po dyan ang Sniper versus Winner X. Yung dalawang motor na yan masasabi nating mortal na magkaribal. Yes po, sapagkat sila nga pong dalawa, parehas talaga malulupit. Pwede naman sana silang hindi mag-away, pero yung mga kanya-kanyang may-ari, ayaw talaga nila magpatalo sa isa't isa. Yung isa sinasabi niya, mas mabilis itong motor ko. Yung isa naman sinasabi niya, mas gwapo naman itong motor ko. o diba? Nag-away-away pa sila. Parehas lang naman silang nagpabili sa mama. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin may tatanggi na nung lumabas nga sa Pilipinas ang Honda Winner X, ang dami talagang na-trigger. Ang pinaka-reason, ayaw nilang masapawan. Lahat daw kasi sila king sa kalsada. King ina. Dati nga po yung ibang mga brand panay kantsaw sa Honda Winner X na Hindi na dadating sa Pilipinas yan. Mag-Raider ka na lang. Mag-Sniper ka na lang. Or mag-Euro Marble ka na lang. Yun nga po ang sinisigaw ng ibang mga underbone lover. Bukod nga po sa SYM BF3i, isa ang Honda Winner X sa mga poging underbone na naka-ABS or naka-anti-lock braking system. Kaya tuloy yung mga underbone na walang ABS or anti-lock braking system, medyo bitter sila. Oy, Brad, nag-react ka? Ano, tinamaan ka? Kaya tuloy yung ibang mga naka-sniper, sinasabi nila na Antayin mo lang lumabas sa Pilipinas ang ABS version. Katapusan mo na. Hindi, wow. at ngayon nga po, nilabas na siya. Pero bakit parang may mali? Nung hindi pa kasi siya dito dinala, ang taas talaga na expectation ng iba. Yung expectation nila, hindi naman angkop sa mga pagmumukha nila. Sa madaling salita, ang dami talagang dismayado. Oo, tama, naka-ABS na siya, pero hindi talaga sila kumbinsido. Kung mababasa nyo nga yung mga komento, bumaliktad na sila. Gusto na nilang lumipat kay Honda. Bakit nagkaganon? Anong rason? Yan po ang alamin natin. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinaka-latest na bago na Yamaha Sniper 155 ABS version na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement pa rin. 4-stroke single cylinder, single overhead cam pa rin with 4 valves. Powered by Blue Core technology, nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 17.7 horsepower, 9,500 RPM, 14.4 Nm of torque at 8,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 151 km/h. Pero sa ibang bansa, 130 lang talaga yung top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magaga ng 5.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So matipid po talaga siya sa gasolina. Ang sukat na kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman sa likuran. Syempre pares po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang pinaka-latest nga po, meron na siyang ABS. Kaya pares na silang dalawa ni Winner X. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 795mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 121 kg. So para nga po sa isang 155cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na. Pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw, yung ilaw ng bago at yung ilaw ng luma, walang pinagbago. Luma pa din. Pero, gwapo pa din. Ang kanyang edge panel syempre ganun pa din. Naka full digital. At meron din po itong smart key system. Yes po, nakakilis po ito. So para nga po sa iba, advantage yung may ganito. Disadvantage naman sa mga magnanakaw. At syempre meron din po itong
USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At dahil isa nga pong underbo ng motor na ito, yung pinaka downside naman niya, wala po siyang compartment. Yes po, ganun po talaga ang downside ng karamihang mga underbone. Yung iba kung meron man, maliit din. Kaya minsan yung iba, naglalagay na lang ng top box. Pero dito, hindi mo na kailangan maglagay ng top box sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At ito na nga po yung medyo masakit na realidad. Sapagkat ang presyo nga po ng bagong Sniper ABS version ay nagkakahalaga ng 145,900 pesos. Yan nga po yung kino-complain nila. Medyo mataas daw talaga. Yung ABS racing kasi ng WinREX ay nagkakahalaga ng 131,900 pesos. So lamang po siya ng 14,000. At yung standard R version naman na nilabas nila ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos. So lumalabas nga po na 20,000 yung tinaas niya para lang sa ABS. Kaya sa pangyayari nga po na yun, ang dami talagang nag-react. Hindi daw nila alam kung paano i-explain kay mama. Pero syempre, meron pa din namang bumili, yung mga mapepera. Pero kung ikaw tatanungin, Brad, alin sa dalawang pipiliin mo? WinREX o Sniper? Ano ba yan? Alam ko medyo mahaba-habang debate pa yan. Pero isa lang naman ang malinaw. Parehas silang pogi. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.